Sa mundo ng mga tao, muling nagharap si Olgana at ang kanyang anak na si Zeya. Dito ay hindi sukat akalain ni Olgana. Nasasaktan siya ng kanyang sariling anak. Hindi na niya ito kinikilalang bilang ada dahil na rin sa patong-patong na kasalanan na ginawa nito sa kanya. At para kay Dea, isa na nga siyang tunay na kalaban. Naabot kay Gargan ang tungkol sa katauhan ni Dea at nalaman din ni Gargan na anak pala nila ni Zaor at ni Olgana ito. Ngayon ay gustong humiling ni Zaor isang sandata na makakatulong para maipaghiganti niya si Olgana upang pantapat sa mga sangre. At dito ngayon ng kahinga ni Gargan ang sandata nga nitong si Akil kung saan ay tinagwil na nga ito pagkatapos nga kalabanin na itong si Embre. Malaki ang suporta ni Gargan sa mag-asawang Zaor at itong si Olgana, kaya naman malaking balakid ito sa mga sangre. Samantala, ang mga diwani naman ay buling binalikan nga nitong si Mira itong si Agnim matapos nga makita na biglang nawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang nakita niyang takda ay bigla na lang naglaho. Ang hindi niya kasi alam matapos nga malaman na kinasusuklaman nga ni Mira itong si Agnim maging ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ginamitan niya ito ng mahika kung saan siya lamang ang bukod tanging makakakita. Ayaw kasi nito na kamuhian ni Mira ang kanyang sarili. Dahil naman sa pangyayaring iyon, tela natuwa naman itong si Mira dahil talaga namang wala siyang gusto dito kay Agnim at napipilitan lamang siya. At agad naman siyang binalaan nitong Slira na tama lang ang kanyang ginawa dahil para sa kanila ay hindi mahalaga nga itong si Agnim at kinasusklaman lamang nila ito dahil sa kanyang pamimili. Kaya naman nag-iba ang katauhan nga nitong si Agnim at lalamunin na nga sila ng buhay. Kaya naman ang mga diwani ay bigla na lamang nagsialisan. Hindi nila alam na tanging si Agnim lamang ang makakakita ng daladalang sangkulungan nito nga Mira at binalaan din sila na kahit anong gawin nila ay nananatili pa rin silang nakatali.